Hi listeners! Bago tayo magsimula, may isa lang kaming munting pabor na hinihiling. Kung maaari, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po yun sa amin dahil doon nanggagaling ang suporta para makagawa pa kami ng mas marami at mas dekalidad na kwento para sa inyong lahat. Ang bawat segundo na pinapanood ninyo ay malaking ambag na sa paglago ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Ngayon, humanap na kayo ng komportabling pwesto. Kung nasa bahay kayo, maupo o humiga ng maayos. Kung nasa biyahe naman, isuot ang inyong earphones at ihanda ang inyong sarili. Huminga ng malalim, alisin muna ang anumang sagabal at hayaang dalhin kayo ng kwentong ito sa ibang mundo. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Make sure na pakinggan ninyo muna ang part 1 ng kwento bago kayo magpatuloy sa part 2 para mas maintindihan ninyo ang buong pangyayari at hindi kayo malito sa kwento. Ilang oras pa lang ako sa spa pero may unexpected encounter na agad akong naranasan. Napailing na lang ako sa sarili ko habang iniisip kung gaano kabilis. Massage lang naman talaga ang pakay ko rito. Gusto ko lang sanang makapagpahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Pero mukhang may ibang surprise palang kasama ang pagpunta ko dito. Ayun, sarap na sarap siya habang sinusubo niya at napapapikit na lang ako sa gawa niya. Pagkatapos ng nangyari sa sauna, lumabas na rin ako at bumalik sa lounge area. Umupo ulit ako sa parehong lugar at tahimik na nagpahinga. Hindi muna ako nag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko lang munang kumalma at i-enjoy yung natitirang oras bago magsimula ang massage ko. Ilang sandali pa ang lumipas. Narinig ko na tinatawag na ako ng therapist ko. "Sir, your therapist is ready." Tumayo na ako at kinuha ang mga gamit ko. Sa wakas, oras na para sa massage na talagang pinunta ko rito. "Sir, ano po ang preferred ninyo? Hard po ba or moderate?" Tanong ng therapist. "Medyo hard," sagot ko. Pagkatapos kong pumili, nagsimula na siyang magmasahe sa likod ko. Sa bawat pressure ng mga kamay niya, parang unti-unting nababawasan yung tension at pagod na naipon sa katawan ko buong araw. Magaling talaga siya. Ramdam ko yung diin, pero sakto lang para maramdaman kong gumagaan yung katawan ko. Yung tipong may konting sakit, pero pagkatapos, mas relaxed ka. Nakapikit lang ako habang patuloy niya akong minamasahe. Hinayaan ko lang ang sarili kong mag-relax. Yung mga balikat ko na kanina pa, parang may mabigat na nakapatong, unti-unti nang lumuluwag. Pati yung likod ko na kanina ay parang pasan ang buong mundo. Ramdam ko ring gumagaan habang nagpapatuloy ang massage. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ng therapist habang minamasahe niya ako. Paminsan-minsan, chinecheck niya kung tama lang ba ang pressure. Hindi sobra at hindi rin kulang. Para siguradong comfortable ako at hindi ako nasasaktan. "Okay lang. Tuloy mo lang. Ang sarap sa pakiramdam," sagot ko. Habang papalapit na kami sa pagtatapos ng session, bigla siyang yumuko ng kaunti at may sinabi sa akin ng mahina. Halos pabulong lang. Inalok niya ako ng extra service. Sandali akong natahimik. Hindi na rin naman bago sa akin ang ganitong klaseng alok, kaya alam ko agad kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero kahit naiintindihan ko yung offer niya, maayos ko pa rin itong tinanggihan. "Okay na ako. Massage lang talaga ang kailangan ko tonight," sagot ko. Tumango naman siya at hindi na niya ipinilit. Ipinagpatuloy na lang niya ang massage hanggang matapos ang session, habang ako naman ay muling pumikit at hinayaan ang sarili kong mag-relax. Nang matapos ang massage, dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga. Agad kong napansin kung gaano kalaki ang ipinagbago ng pakiramdam ng katawan ko kumpara kanina.
Yung bigat na kanina ay halos ramdam ko sa bawat galaw ay nawala na. Nagpasalamat ako sa therapist at sinabi kong na-appreciate ko yung massage niya. Bago ako umalis, nagbigay rin ako ng tip bilang simpleng paraan para ipakita na satisfied ako sa service. Naglakad ako papunta sa pool area. Pagdating ko doon, parang lalo pang bumaba yung ingay ng buong paligid. May mga maliliit na ilaw na kumikislap at nagre-reflect sa ibabaw ng tubig, habang kakaunti lang ang mga tao. Tahimik, malamig, at sobrang relaxing. Habang nakababad ako sa pool, may dalawang lalaki na lumapit at nagsimulang magtampisaw sa tubig. Tahimik ko lang silang pinagmamasdan. Ang gaan ng energy nilang dalawa. Halatang comfortable sila sa isa't isa. Nagtatawanan, nagkukulitan, at paminsan-minsan ay naghaharutan na parang walang ibang tao sa paligid. I could tell they were a couple. At habang nakatingin ako sa kanila, may kakaibang feeling na biglang sumagi sa akin. Parang may maliit na kurot sa dibdib ko. I miss being in love. Na-miss ko yung feeling na may taong pwede mong kausapin tungkol sa kahit anong bagay. Yung hindi mo kailangang magpaliwanag ng sobra dahil somehow naiintindihan ka na niya. Yung may taong pwede mong uwian, makwentuhan tungkol sa mga random na nangyari sa araw mo at makasama kahit wala naman kayong ginagawa. More than 3 years na akong single and during those years, ang dami kong ginawa para sa sarili ko. I've been building my life, working on my future, improving myself, and trying to become a better version of who I was before. Pero at the same time, parang tinatamad na rin akong lumandi. I don't even have the energy to start conversations with people. Hindi rin naman ako madalas lumabas. Most of the time, nasa bahay lang ako, nagtatrabaho, nagpapahinga, at ginagawa yung mga bagay na kailangan kong gawin. Pero deep inside, gusto ko rin naman ng someone. Gusto ko ng taong pwede kong sabihan ng mga random na bagay. Yung tipong may bigla akong naisip at siya agad yung gusto kong kwentuhan. Gusto ko ring maranasan ulit yung cuddles, hugs, at kisses na may tunay na feelings at meaning. Pero habang iniisip ko yon, napansin ko rin na parang ako mismo ang nagsara ng pinto para sa love. I've built a life where love doesn't really have an entry point right now. Maybe I need to become a little more reachable. Pagkatapos kong magstay sa pool area ng ilang minuto, nagdesisyon na rin akong umalis. Pumunta ako sa shower room para maligo at mag-freshen up bago umuwi. Nang matapos ako at lumabas ng shower area, hindi ko inaasahang may makikita akong pamilyar na tao. Si Joseph. "Uuwi ka na ba?" Tanong niya sa akin. "Oo," sagot ko. Lumapit siya ng konti sa akin tapos nagsalita ulit. "Game ka pa ba? Fun tayo ulit. 3 tayo," sabi niya. Nag-isip muna ako sandali. Gusto ko matry yun. Curious din ako kung anong pakiramdam, kaya pumayag ako. "Sure, I wanna try." "Sino pa yung isa?" Tanong ko. Nandun na siya sa parking, naghihintay. Sagot niya. Tumango na lang ako. Pareho kaming nag-ayos ng gamit. Mabilis lang, walang masyadong salita. Naglakad kami papunta sa parking. Habang pababa kami, unti-unting bumibigat ulit yung pakiramdam ko. Hindi dahil masakit yung katawan ko, kundi dahil na-excite ako sa mangyayari. Pagdating namin sa parking area, may napansin akong isang lalaki na nakatayo malapit sa isang sasakyan. Mukhang may hinihintay siya. Habang papalapit kami ni Joseph, mas nakilala ko kung sino siya. Nang makalapit na kami sa sasakyan, doon ko siya nakilala ng maayos. Siya pala yung therapist na nag-massage sa akin kanina. Nang mapansin niya ako, agad siyang ngumiti. "Kilala mo yung masahista?" Tanong ko kay Joseph. "Hindi, I just hired him." Sagot niya sabay mahinang tawa. "Wow!" Sagot ko. Yan na lang ang nasabi ko. Hindi ko din alam sasabihin ko. Gusto ko kasi mas satisfy yung fantasy ko ngayon. Kaya I hired him para 3. Sagot niya. Hindi na ako nagtanong pa. Parang wala na rin namang point. Hinayaan ko na lang na mag-flow kung saan man kami dalhin ng situation.
Sabay-sabay kaming tatlo na sumakay sa sasakyan. Umupo ako sa passenger seat habang yung therapist na nag-massage sa akin kanina ay pumuwesto sa likod. Tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Ako rin, wala munang imik. Si Joseph naman ang nasa driver's seat at siya ang nagmaneho. Habang umaandar kami, halos walang conversation sa loob ng sasakyan. Tanging mahinang tunog ng makina at hangin mula sa labas ang maririnig. Papunta kami ngayon sa Airbnb na nabook ni Joseph. Habang papalapit kami sa destination, hindi ko maikakailan na nakaramdam ako ng excitement. Hindi ko pa naman ito naranasan before, kaya may halong curiosity at kaba rin sa isip ko. First time kong mapunta sa ganitong klaseng situation na kaming tatlo ang involved. Hanggang sa makarating kami sa AIR Tuldok BNB na binook ni Joseph. Pagbukas ng elevator, naglakad kami papunta sa unit. Binuksan ni Joseph yung pinto. Pagpasok namin, sinalubong kami ng tahimik at malinis na space. Maayos yung unit, simple lang, pero mukhang komportable. Pumasok kaming tatlo. Quick shower muna kami. Wala pa rin conversation sa amin na tatlo. Tahimik pa rin kami. At ayun na nga, nagsimula na kaming tatlo. Nung una, may kaunting awkwardness pa. Parang lahat kami ay nag-a-adjust at sinusubukang basahin kung paano magsisimula at kung ano ang magiging takbo ng situation. May mga pagkakataong nagtitinginan lang kami, tapos mapapangiti ng bahagya. Parang hindi na kailangang magsalita dahil pare-pareho naman naming alam kung bakit kami naroon. Bottom yung masahista, tapos dalawa kami nag-top ni Joseph. Pero na-bottom ko si Joseph. Okay lang naman daw sa kanya. Inabot ng 3 oras yung bimbangan namin kasi sobrang nag-i-enjoy kami. Naka-round 2 pa nga kami. Wild kaming tatlo, kaya masasabi ko na nakaraos kami ng sobra. Hanggang sa nauna nang nagpaalam yung masahista at naiwan na lang kaming dalawa ni Joseph. Bakit ka pala nag-hire ng masahista? Tanong ko sa kanya habang nakahiga kami. I told you earlier, gusto ko lang ma-fulfill yung fantasy ko. Pero gusto ko rin talagang makalimot, sagot niya. Makalimot saan? Tanong ko. Bigla siyang natahimik. Ilang segundo siyang hindi nagsalita na para bang pinag-iisipan niya kung sasabihin ba talaga niya sa akin. Hanggang sa huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. I just broke up with my boyfriend a week ago. And honestly, sobrang sakit pa rin. Gusto ko lang mawala kahit sandali yung sakit na nararamdaman ko. Kahit distraction lang, sabi niya. Napansin ko agad na nagbago yung tono ng boses niya. Pati yung mood niya, parang biglang bumigat. Kanina lang ang gaan-gaan niyang kasama. Parang wala siyang iniisip at puro jokes at good vibes lang. Pero ngayon, ramdam ko yung bigat na pilit niyang tinatago. Yung klase ng sakit na hindi mo basta makikita kung hindi siya mismo ang magsasabi. Saglit kaming parehong natahimik. Hindi naman awkward yung silence. More than anything, parang pareho lang kaming nagpo-process ng mga sinabi niya. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Siguro wala talagang forever o pang matagalang relationship para sa mga kagaya natin. Minsan naiisip ko, baka wala talagang relasyon na pang matagalan sa lalaki, sabi niya. Tumama sa akin yung sinabi niya. Hindi dahil agad akong naniwala sa kanya, kundi dahil may parte sa akin na nakakaintindi kung saan siya nanggagaling. Alam mo, baka may point ka rin. Parang ang hirap talaga minsan makahanap ng relationship na parehong committed. Yung last relationship ko, naghiwalay kami dahil sa cheating. Nalaman ko na hindi lang pala ako yung kausap niya. May iba pa pala, kwento ko. Pareho tayo. Cheating din yung dahilan kung bakit kami naghiwalay. Nahuli ko siyang may ibang kausap at may ginagawa na hindi niya dapat ginagawa. Kahit anong effort mo, kahit gaano karami yung ibigay mo sa isang tao, minsan, hindi pa rin pala sapat. Sabi niya. Marami kaming napag-usapan ni Joseph ng gabing yun. Akala ko nung una, surface level lang siya. Yung tipong masaya kasama, pang good vibes, pang distraction, at hanggang doon lang. Ganun kasi yung unang impression ko sa kanya nung una ko siyang makilala sa ispa.
Pero habang tumatagal ang conversation namin, napagtanto kong may mas malalim pala siyang pinagdadaanan. At habang nakikinig ako sa kanya, napaisip ako kung baka pareho lang kami ng dahilan kung bakit minsan mas pinipili nating maging busy, maging independent, at magpanggap na okay, kaysa amining gusto rin naman nating mahalin at mahalin ng tama. Bago ako tuluyang umalis at iwan si Joseph sa unit, nagpalitan muna kami ng phone number. Text kita minsan, sabi niya. Sige, sagot ko. Bago ako tuluyang lumabas ng pinto, napalingon pa ako sa kanya. Tahimik lang siyang nakatayo at nakatingin din sa akin. Saglit kaming nagkatitigan bago ako tuluyang lumabas. Pagdating ko ng bahay, ready na sana ako matulog. Pero bago ko pa tuluyang ipikit ang mga mata ko, biglang nag-vibrate ang phone ko. May notification. Pagtingin ko sa screen, pangalan ni Joseph ang nakita ko. Saglit akong napangiti. Agad akong nag-reply. Oo, nandito na ako sa apartment ko. Ikaw ba? Tanong ko sa kanya. Pauwi pa lang ako ng unit. Kumain pa kasi ako sa labas. Sagot niya. I see. Sige, ingat ka. I need to sleep na. Reply ko. Ilang segundo lang, nag-reply siya ng heart emoji. Napangiti ulit ako bago ko inilapag ang phone ko sa tabi ng kama. At hindi nagtagal, nakatulog na rin ako. Mabilis na nasundan ang mga pagkikita namin ni Joseph. Halos every weekend pumupunta siya sa unit ko. Siyempre, nagbebembangan kami. Or minsan, nanunood lang ng movies. Habang tumatagal, naging routine na rin namin ang pagkikita. Hindi ko namalayan na nasasanay na pala akong makita siya tuwing weekend. And somehow, yung taong una kong nakilala bilang isang unexpected encounter sa spa, unti-unti nang nagiging parte ng normal na buhay ko. At hindi nagtagal, naging boyfriend ko si Joseph at naging boyfriend niya ako. Ngayon, 2 years na kaming dalawa at masaya kami sa isa't isa. To everyone who is single, healing, or simply focused on building your own life right now, I hope you remember this. You don't have to chase love just because you feel like you're falling behind. Sometimes life gets so busy. You're working on your career, helping your family, chasing your dreams, becoming financially stable, and trying to become a better version of yourself. Along the way, you may start believing that love is something you no longer have room for, but you never really know what life has planned for you. Love can find you when you're not looking for it. It can come from the most unexpected person, at the most unexpected time, and in a way you never imagined. So to everyone who is still waiting, don't rush. Don't settle just because you're lonely. Kung natapos ninyo ang kwento hanggang dulo, maraming salamat sa inyong oras at suporta. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin kung ano ang mga gusto pa ninyong marinig o kung ano pa ang maaari naming i-improve. Pinabasa namin ang inyong mga komento at malaking tulong ang inyong feedback para mas mapaganda pa namin ang mga susunod na kwento. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit the notification bell so you never miss any of our future uploads. Your support means the world to us and helps us create more amazing stories for everyone. Thank you.